Mga kwentong pambata. Ang tamad na prinsesa. Sa masiglang kaharian ng Verdantia, bawat sulok ay abala sa buhay at tungkulin. Dahil ang kanilang mga pinuno ay mabubuti at masipag na tao, ngunit may isang taong kakaiba o sa halip, nakahiga lang, si Prinsesa Elara. Kamahalan, ang araw ay ilang oras nang sumikat. Di sana sinabi mo na lang doon na hindi pa ako handa. Nakakainis na tiyan. Bakit hindi ka makakain ng mag-isa? Si Prinsesa Elara ay kilala dahil sa isang kakaibang talento. Ang maharlikang paggising ko. Ang kanyang kakayahang wala talagang gawin. Siguro ito na ang ehersisyo ko sa araw na ito. Ayaw niyang kumilos kahit kaunti. Literal. Oo. Patawad kamahalan, siya ay baguhan pa lamang. Mga baguhan. Kailangan niyong patunugin ang kampana. Napakabigat nito para sa akin. Siyempre, kamahalan. Sa tawag ng kampana, lumitaw ang pagod na tagasilbi. Ang kainan ay 10 hakbang lang ang layo, ngunit si Prinsesa, sa sobrang katamaran, ay ayaw gumalaw ng mag-isa. Siya ay maingat na inilapag sa mesa ng kainan. Bagong upuan ba yan? Oo, sabi niya. Masakit daw sa likod ang pag-upo. Aray, masakit na rin ang likod ko. Ang almusal ay isa pang hamon para sa kanya. Simula sa mga pagkain na pinipili niya, hanggang sa paano niya ito kainin. Bakit? Hindi mo na lang kainin ng normal, Elara? Ang pagkagat! Napakahirap na gawain! At syempre, ang mansanas ay ginawang katas. At syempre, siya ay pinakain pa. Hay! Kung pwede lang sanang ngumuya ang bibig ko ng mag-isa. Ang kanyang katamaran ay umamot din sa kanyang mga maharlikang tungkulin. Elara! Elara! Opo, Ina. Tiningnan mo na ba ang mga dokumentong ibinigay ko? Gumalaw si Elara at iniutos ang isang kasambahay na kunin ang pakete sa ilalim ng kanyang unan. Ito'y hindi pa nabubuksan. Hindi ko ito makikita kung laging nakapikit ang aking mga mata. Bakit ito'y nakapikit? Nagpapahinga ako. Hindi mo ba ito nakikita? Ang kanyang katamaran ay napakatindi na ito'y halos naging isang sining. Sasali ba ang prinsesa sa atin? Elara, dapat nandito ka sa pagpupulong. Ano? Ano ito? Ang aking maharlikang Silya, sinabi mo na kailangan kong lumabas parate. Ang ibig kong sabihin ay maglakad-lakad. Napaka-importante ng mga paa ko. Ako'y isang pinuno. Pinuno? Ang pusa mo ang namumuno sa kaharian? Napakahusay niya. Hindi niya ginugulo ang mga tulog ko. Ang kanyang katamaran ay nagdulot ng matinding suliranin sa kaharian. Ang mga kasambahay ay nagrereklamo sa sobrang pagod at ang mga maharlika ay iniiwasan ng kanyang silid sa takot na utusan sa mga nakakatawang gawain. Siya ay imposible. Sinubukan na namin ang pakikiusap, panunuhol at pagbabanta, wala talagang epekto. Minsan iniisip ko kung tunay ba siyang anak natin. Kailangan natin ng matinding solusyon. Kailangan natin si Mirabel. Si Mirabel ay isang matalinong salamangkera, kilala sa kanyang kakaibang pamaraan, at marami na siyang narinig tungkol kay Elara. Napakabait niyang bata. Talaga? Siguro, kapag hindi siya natutulog,
Palagi naman siyang natutulog. Pakiusap, Mirabel. Kailangan namin ng tulong mo. Tumitig siya sa kanyang kaldero. Lumitaw ang imahe ni Elara na tutulog sa hardin. Bilisan nyo. Ang aking mga paa ay naaarawan. Itabi nyo ito sa lilim. Tama ka. Siya'y napakabait. Matutulungan mo siya, di ba? Nang may kasiyahan. Sumapit ang sumunod na umaga, ngunit hindi ito karaniwang umaga para kay Elara. Bakit? Bukas ang mga bintana. Pinuksan ko ang mga iyon. Napatingin siya sa gintong walis na lumulutang sa harapan niya. Magandang umaga, prinsesa. Panaginip lang pala. Hangal na Elara, hindi ito panaginip. Ito'y totoong buhay. Hindi. Ang araw. Tatawag na lang ako ng tao para alisin ka. Pwede bang ikaw na ang magpatunog nito para sa akin? Naku po, mas malala ka pa sa inasahan ko. Sa katunayan, wala nang darating. Umalis na lahat ng mga tauhan mo. Poof! Anong ibig mong sabihing, poof? Ako ang gintong walis ng pagbabago. Kailangan mo nang magbago, pero para mangyari yon, kailangan kong paalisin ang mga tauhan mo. Umalis? Saan? Gagawin kitang pinakamasipag, makatao, at aktibong tao na nakita sa buong mundo. Si Elara, na bahagyang nababahala, ay bahagyang kumilos. At nga pala, hindi babalik ang mga tauhan mo hanggat hindi mo natapos ang 3 gawain. Ibig sabihin, kailangan mong gawin ang lahat ng mag-isa. Lahat ng bagay? Magpakailanman. Ang ideya na walang tauhan na naglilingkod sa kanya ay nagdulot ng takot. Hay, anong klaseng mga gawain? Di... Nagpapatawa ka. Ang unang gawain ni Elara ay linisin ang buong bulwagan. Makapal ang alikabok sa sahig at ang mga sapot sa mga chandelier. Hindi ko ito kaya. Hindi ka rin marunong magluto. Gusto mo bang bumalik ang mga tauhan mo? Mabuti pa magsimulang maglinis. Nagtrabaho si Elara, ngunit kalahating puso lamang. Itinulak niya ang mga alikabok sa ilalim ng carpet at sinubukan hipan ang sahig. Anong ginagawa mo? Nililinis ang sahig? Napapagod ng mga braso ko at masakit na ang likod ko. Kawawang Prinsesa Elara, matapang nakikipaglaban sa mga alikabok ng Verdantia. Bastos! Tandaan mo, walang tapos na gawain, walang tauhan. Ngayon, maglinis ng maayos. Nagbulong-bulungan si Elara, ngunit matapos ang ilang sandali, natutunan niya ang tamang paglinit. Ang ganda! Ngayon ko lang ito nakita. Dahil ang sahig ay para sa pagsasayaw at hindi ka sumasayaw. Sinubukan niyang maglinis ng salamin at nang makita ang kanyang refleksyon, siya'y biglang natawa. Sa wakas, kumikislap na ang sahig at nagliliwanag ang mga chandelier. Ang galing mo! Hindi naman ito masama. Aminin mo, masarap ang pakiramdam nang makita ang resulta ng iyong pinaghirapan, hindi ba? Ayoko pa rin magwalis. Ayos lang, ito ang gantimpala mo. Kakailanganin mo ang enerhiya para sa susunod na gawain. Dinala ng gintong walis si Prinsesa Elara sa hardin ng palasyo. Ang dating makulay na hardin ay isa ng gubat ng damo at nalalantang halaman. Narito ang iyong pangalawang gawain. Ako ba ang hardin? Bigla, napansin ni Elara ang isang bangko sa hardin. Isang lugar na pwede kong itanim ang sarili ko. Hay! Ngunit hindi pa niya napipikit ang kanyang mga mata nang biglang siyang nabasa ng tubig. Sino ang nangahas? Kumusta, prinsesa? Ako si Timba ng Tubig para tulungan kang matuklasan ang ganda ng paghahardin. Siya ang magiging katuwang mo para sa gawaing ito.
Hindi ba't napakagandang araw para magtanggal ng damo at mag-alaga ng kalikasan? Bakit ang ingay mo? Kunin na ang asarol at kung ikaw ay magpapabaya, bibigyan kita ng pampalakas ng loob. Hindi mo gagawin. Oh, hindi. Sige na nga. Ang mga sumusunod na oras ay sobrang nakakainis para kay Elara. Tanggalin na ang mga damo. Ingatan ang mga ugat. Huwag bunutin ang mga tulip. Huwag bunutin ang mga tulip. Nalalanta rin naman sila. Hoy! Dapat tiniligan mo sila ng mas maaga. Maya-maya, bumaling si Elara sa kanyang mga dramatikong palusot. Oh, napakalakas. Siguradong may sumpa. Ngunit agad na nagbuhos ng tubig ang timba sa lupa. Ayan, subukan mo. Ang sinasabi ko, may sumpa ang... Oh! Kadiri! Nabahiran ako ng putik. Oh! Bakit? Dinaganan mong isang daisy. Sa huli, kahit pa ang kanyang mga kalokohan, nang magbunot si Elara ng mga damo at magdilig ng mga halaman, unti-unting nagbago ang hardin. Tingnan mo! Labis niyang ikinagulat ang mga paru-paro at ang mga ibong nagliliparan mula sa mga sanga ngayong malaya na mula sa mga baging. Nagbigay ka ng buhay sa iyong hardin. Kita mo? Ang pagsisikap ay may gantimpala. Ang tanging gusto kong gantimpala ay isang mahabang, walang abalang tulog. Bagat hindi niya inaamin, nararamdaman ni Elara ang kaunting pagmamalaki. Sa unang pagkakataon, hindi lang siya nagpapahinga sa kagandahan. Nakatulong siya sa paglikha nito. O siya, prinsesa, 2 gawain na ang natapos. Pakiusap, huwag masyadong mahirap ang huli. Hi! Pinakamadaling gawain sa lahat, ayusin ang piging ng ani. Natigil ang hikab ni Elara nang bumuka ang kanyang bibig sa gulat. Ayusin ang buong piyesta ng ani? Nang mag-isa? Kung ganon, sa tingin ko karapat-dapat kang bigyan ng kaunting mahika. Gumamit ng mahika ang gintong walis at laking gulat ni Elara nang mabuhay ang mga kaldero, kawali, hagdan at mga gamit. Narito ang tulong mo. Buhay sila at handang maglingkod. Mahika, nagagawa ng lahat ng trabaho para sa akin? Sa wakas. Huwag kang masyadong kampante. Lakas lang meron nila. Walang utak. Dapat malinaw ang utos mo. Pakiusap, sanay na ako mag-utos simula bata pa lang ako. Sabik si Elara na tapusin agad at nag-isip ng isang henyong paraan. Sa kusina, magluto ng isang bagay na madali. Sa dekorasyon, gawing makinang ang bulwagan. At sa banda, magpatugtog ng masiglang musika. Matapos ibigay ang malabo niyang utos, tumuloy si Elara sa kanyang silid. Hi! Pupunta ako sa aking napakakarapat-dapat na tulog. Lumipas ang mga oras at nagising si Elara dahil sa isang nakakatakot na ingay. Oh! Ano ba? Ano ang ingay na yon? Bumaba siya at sinalubong siya ng kaguluhan. Ang bulwagan ng pista ay nangangamoy nilagang repolyo. Ang kisame ay punong-puno ng kaldero at kawali at ang banda ay tumutugtog ng isang nakakabinging tugtugin. Ito ba ay isang sining ng pag-aayos? Nilagang repolyo? Anong nangyayari? Ang malabo mong mga utos, prinsesa. Hindi ito ang ibig kong sabihin. Pakiusap, patawad, tulungan mo akong ayusin ito. Naantig ng kanyang sinseridad, nagbitiw ng sumpa ang walis at ang lahat ay nakatulog. Magigising sila kapag natapos mo ang gawain. Sige na. Sa kanyang pagkakumbaba, sa wakas, si Elara ang namahala, hindi lang sa utos, kundi pati sa malasakit. Sinabihan niya ang kusina na maghanda ng inihaw na karne, sariwang tinapay at mga tinapay.
Sinubaybayan niya ang dekorasyon at ipinatong ang mga salungso at laso. At tinuruan niya ang mga instrumento na tumugtog ng masigla ngunit maayos na musika. Habang nabubuo ang pista, ang bulwagan ay naging isang masiglang piging ng ani. Nagising ang mga bisita, gulat na gulat. Hindi ba may mga repolyo kanina? Nananaginip ba ako? Oh! Ang sarap nito! Lahat ay nagtawanan at nagdiwang sa pista at si Elara ay nakaramdam ng pagmamalaki sa kanyang pinaghirapan. O prinsesa, tapos ng iyong mga gawain, kaya gaya ng ipinangako ko, ho! Sa sandaling iyon, bumalik ang pamilya at mga tauhan ni Elara. Ano ba ang ginagawa ko? Hoy! Sinong nag-organisa ng pista? Ako po, na may kaunting tulong. Nagulat ang lahat sa revelasyon na iyon. Hinangaan nila ang mga dekorasyon at masiglang kasiyahan. Ito'y napakaganda, Elara. Magaling, prinsesa. Napatunayan mong masigit ka pa sa reyna ng tulog. Mirabel, nagawa mo! Ako'y nagbigay lang ng entablado. Siyang gumawa ng lahat. Sa susunod, baka pwedeng may mas kaunting alikabok at mas kaunting nagsasalitang timba. Tandaan mo, prinsesa, ang kaharian ay kasing liwanag lamang ng pagsisikap ng mga namumuno rito. Paalam! At ganoon, natutunan ni prinsesa ang balanse ng pagpapahinga at pagsisikap na nagdala ng kasiyahan at tawanan sa kanyang kaharian. Sumigla ang Verdantia at minahal siya ng kanyang mga tao. Ngunit paminsan-minsan, naalala pa rin niya na ang pagsisikap ay laging may halaga.